Nababahala ang ating gobyerno sa paggamit ng China ng barkong pandigma sa pangaras sa ating mga barko sa Baho de Masinloc kahapon. Para sa AFP, bagong taktika ito at simbolo ng pagiging agresibo. Live mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, bakit nakakabahala ang nangyari sa Baho de Masinloc kahapon? Jiggy, pag sinabi mo kasing barko ng Chinese Navy o yung mga tinatawag na gray ships, yan ay mga barkong pandigma. Kaya iba yung senyales ng paggamit niya ng China para iharas yung mga barko ng Pilipinas sa may Baho de Masinloc. Dati kasi karaniwan itong mga Chinese Navy vessels ay nagmamatyag lang mula doon sa malayo at yung talagang pumupronta para mangharas, manghabol at mangharang ay yung mga barko ng Chinese Coast Guard at yung Chinese Maritime Militia vessels. Kaya paniwala ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ay talagang target banggain ng mga barko ng China ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard. Narito ang pahayag ni General Browner. Nagbago yung taktika ng China. Sa ngayon ay nag-deploy na sila ng ng kanilang PLA Navy, no? At isa itong simbolo ng pagiging agresibo ng China. Sinasabi nila na tayo daw ang nanggugulo dun sa West Philippine Sea, pero kitang-kita natin kahapon dun sa nangyari na sila mismo ang nanggugulo, no? Because they continue to claim Baho de Masinloc or Scarborough Shoal as their own territory. Hindi naman tayo pwedeng pumayag dyan. At Brian, anong susunod na hakbang ng AFP matapos ang insidente kahapon? Jiggy, magsasagawa ng conference ang AFP at ang PCG kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay para pag-usapan yung mga gagawing hakbang ngayong gumagamit na naman ng warships itong China. Iniwasan kasi yan sa loob ng mahabang panahon matapos nga yung nangyaring standoff sa Baho de Masinloc noong 2012 kung saan nagtapatan yung mga barkong pandigma ng Pilipinas at ng China. Narito ang isa pang pahayag ni General Browner. Ngayon, nandun na yung Navy nila. No? Ibang usapan na yon. So pag-uusapan po namin yung ating pwedeng gawing mga hakbangin at yung mga future na mga tactics natin upang kontrahin yung ginagawa ng China na ayaw tayong palapitin dun sa Baho de Masinloc. Jiggy, nagpapatulya naman yung ilang barko ng Philippine Navy sa may area malapit sa Baho de Masinloc. At sa gitna ng panibagong panghaharas ng China, iginiit ng Philippine Navy na hindi sila basta-bastang gagamit ng pwersa para tugunan ang mga ito. Narito ang pahayag ng Philippine Navy. About the same time frame, two of our capital ships were conducting the respective maritime surface patrols. And the guidance has been very clear in conducting our RORE missions, in conducting our patrols, maritime patrols, air surveillance flights. The use of force is not authorized except for self-defense situations. Jiggy, naglabas na rin ng pahayag ang Department of Foreign Affairs patungkol sa nangyaring insidente sa may Baho de Masinloc. Seryoso raw sila na nag-aalala sa sitwasyon. Sa ngayon, wala pang panibagong direktiba si Pangulong Bongbong Marcos maliban doon sa ipagpatuloy yung mga ginagawang hakbang para maigiit ang karapatan at teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Mapapakita natin kung gaano ba ka-strong leader ang ating Pangulo pagdating po sa ganyang issue. Unang-una po sa nagbanggaan ng dalawang Chinese vessels, makikita niyo po kung paano ba mamuno ang ating Pangulo. Jiggy, ang Chinese Foreign Ministry naman iginiit na bahagi ng kanilang teritoryo ang Baho de Masinloc at ipinagtatanggulan daw nila ang kanilang soberanya. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Camp Aguinaldo. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.